Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Martes. 50 anyos nga rider patay human bangai sa pick-up sa may barangay Dulho, Fatima. Unom ka kaso sa glanders disease gikumpirmar sa Siquijor Provincial Health Office. Naghinubrang kawani sa Mandawi City Hall gikwestiyon sa kampo sa bag-ong mayor. Bride nga adunay cancer gikasal sulod sa ospital. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Cincuenta anyos nga motorista patay human gikabangga niini ang multicab nga iyang gikasugat sa dalan si Padilla, Barangay Mambaling ning Dakbayan sa Sugbo kaganihang kadlawon. Ang panghitabo na hulikam. Ano ang report ni Alan Domingo? Pasado alauna ganinang kadlawon nahitabo ang aksidente diin makita ang multicab nga mikawat og milihay sa usa ka e-bike apan misugat na hinuon kini sa usa ka motor nga iyang nabanggaan. Tungod sa kusog sa impact sa disgrasya nakaangkon og grabing danyos ang driver sa motor nga nailang si Samuel Rias, 50 anyos, kinsa gibawian yod sa iyahang kinabuhi diha dayon. Usa ka 62 anyos ang nagmaniho sa multicab nga nakaangkon usab og minor injury o gikustodiya na karon sa Traffic Enforcement Unit. Samtang gisaysay sa anak sa biktima nga gikan sa trabaho ang iyang amahan padung naunta muli diha na sayra nilang nadisgrasya kini. Bali man yung tiil, sir. Bali yung kamot. Then, dako kay siya kanang buslok diri niya. Basta guba yung nahuman. Girugang ni Angel nga niadtong buwan lang sa Marso namatay ang iyang inahan tungod sa atake sa high blood pressure ug karon ang iyang amahan na usab. Walay kabutangan sa iyang kaguol sa sunod-sunod nga pagsuway sa iyang pamilya diin unang nakalas, duha ka tuig na ang nakalabay, mao ang iyang igsuon. Si Angel motapos na sa iyahang pagtungha sa kolehiyo, sunod tuig nga maoy gipaning kamutan unta sa iyang amahan nga makapaso sa entablado apan sa naitabo mag-inusara na lang siya. Sayang kay last na lang unta. Last na lang unta. Mamaya, last na lang unta. Makabawi na ko talaga sa sakripisyo niya. Last na lang dyan. Wala na dyan sa kahuwat. Samtang, wa pa muluwat og pamahayag ang driver sa multicab, hinuon mipasalig matud pas pamilya sa namatay nga mutabang sa kalastuhan sa pagpalubong sa biktima. Magatubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang driver sa multicab. Apan kung mopasaka sila og kaso, unahon lang una ni Angel ang pagpahiluna sa iyang amahan. Nangayon sila pasaylo. Okay, so unsa desisyon nimo sa iyong pamilya? Ay, gisabutan naman namo nga sila ko na yung shoulder tanan gasto nun sa burial ganihan doon malubong. Mao din ang atong motor sa akong papa nga supposedly hapit na kay maimpas sila ilasad kun ipaayo na lang. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Aron masiguro nga walay mga scam hub o pogo nga nag-operate sa Mandawi City, sub-sub karon ng inspeksyon nga gihimo sa mga otoridad sa mga business establishments. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, nanawagan kini mga otoridad sa katawhan nga mo kooperar kanila ug musumbong kuno na may kadudahan sa ilang komunidad. Giinspeksyon kagahapon sa hapon kini usa ka business process outsourcing company nga nag-operate sa Mandawi. Gipangunayan ang operasyon sa taga Business Permit and Licensing Office. Kaabag ang Mandawi City Police, Regional Anti-Cybercrime Unit, CIDG, NBI ug BFP. Lakip sa gitan-aw ang mga papeles ug kung nagsubay ba sa mando nga masigurong walay binuang. Hinuon matud sa hepe sa BPLO, hanay ang mga nakita nila. All seems kanang legit man. Although ang uban man gud ani kay panggabi so maybe we will be conductor our follow up kanang ano tawag ani inspection. Again, this is in relation to as you all know the anti-pogo nga action by the national government going to the local government. Aron mas mahingusgan ang kampanya, nanawagan sila sa City Hall mupagawas og executive order sa pag-umol og grupo nga mututok ning maong concern. A task group that would conduct regular inspections
on all establishments just to ensure na walay illicit activities, any form of illicit activities, especially ang karon ka ng online scams. No? Our full support and cooperation in monitoring, in the conduct of case build-up, investigation and prosecution of POGO-related activities and scam hubs. Panawagan sa taga BPLO, isumbong kung dunay binuang ug siguroon nilang confidential ang identity sa naghatag sa information. To report to us. I believe katong sa Cebu, there were, according to the interviews nga, nakakita ko no sila, nakabantay sila sa mga unusual daw nga mga kuan sa itong mga tao that were operating. But how unusual or what unusual is, maybe the enforcement agencies can help on that. Sa Mandaue City dunay moabot sa usa ka gatos ka mga BPO companies nga nag-operate nga lakip sa hugot unya nga i-monitor sa mga otoridad aron kalikayan kining mga kadudahan o kining mga illegal sa karon. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Delikadong sakit sa kahayupan bitakboy sa unom ka mga tao sa probinsya sa Siquijor. Task Force nga gilangkuban sa mga nagkadiyang ahensya sa gamhanan giumol aron matutukan ang maong kaso. Ano ang report ni Femery Dumabo? Human makumpirmar ang unom ka human case sa glanders disease sa probinsya sa Siquijor. Daling gihimo ang pagkuha sa mga blood sample sa mga nagkadiyang hayop sa probinsya. Ang glanders usa ka delikadong bacterial disease nga kasagarang makita sa mga kabayo. Apan matud sa World Organization for Animal Health website, posibleng makuha sa tao ang sakit pinaagi sa direct contact sa nasakit nga mananap. Gikumpirma ni Dr. Jeff Lawrence Buok, Provincial Health Officer sa Siquijor, nga ang Siliman University Hospital ang nagpahibalo sa presensya sa Burkholderia male sa unom ka individual. So through blood culture, so ang dugo nila mo gitestingan ani nga kuan. Incidental na ni siya nga finding, wa sila kabalo nga mo din nila hanggi tambalan sa ilang mga pasyente. Human madawat ang impormasyon sa ospital, daling nagpadala ang DOH ug mga tao sa Siquijor aron mo pahigayon og surveillance ug contact tracing. Dito nakita nga napod may mga 20 kapin ka suspect pero suspect pa ni sila, wala really pag confirmed nga naa ni sila ani nga mga nga kagaw. Although na sila ni mga ang uban kasagaran ani nanay mga gipangbati na. Kay lanat na ang uban kay kasakit ang lawas, rashes ana. So mo nang gi-consider sila suspect plus katong na-exposure sa infected nga animals. Gidugang sa PHO nga sa gipahigayong surveillance, nakita sa Epidemiology Bureau nga naggikan ang bakterya sa usa ka infected nga kabaw. Ang kabaw matud pa posibleng nagkasakit, giihaw o gikaon sa mga nataptan. Matud sa opisyal, duha sa unom ka nataktan sa bakterya ang namatay apan dili matumbok kung tungod kini sa glanders. Kini tungod kay aduna na matud pa sila gihambid nga sakit. Sa unom ka confirmed sa Siliman na duha ka buok namatay pero dili nato matrace if tungod bagid sa kagaw kay daghan mo po to silang mga sakit katong duha nga death sa Siliman. Nunod sa mga kumpirmadong kaso, giumo lang usa ka task force aron motutok niini. Kasamtangan silang nagbuhat og case finding aron masuta kung aduna pay uban nga nataptan sa kagaw. Kani nga sakit is pinaagi ni sa hayop padulong sa tawo. Dili ni siya rare ra kayo ng tawo makatakod og laing tawo. So mo na ilang dapat sabton. Another one is dapat kanang magdaot na nga magdaot na nga hayop inyong buhi baron makanding or mabaka or karabaw ana. Basta magdaot ta gani ayaw na lang nagkana, ayaw nagikatay, ayaw nagkana. And if mugunit mo nila panigurado nga mag-gloves mo. Kay mo man ay diha ko na makatakod ninyo. Maski sa presensya sa glanders sa probinsya, pasalig sa PHO nga aduna ra sila'y sarang nga antibiotics nga tambal sa maong sakit. Samtang subsubusabang pakigalayon sa mga barangay official sa Lambuhon sa nagkadiyang ahensya tungod kay lakip ang barangay sa nakitaan sa maong bakterya. Nanawagan usab siya og kooperasyon sa mga mulupyo. Kung simbako doon na kuan, mahitabo na po nga mga hayupan nga disgrasya, ilubong lang dili na gyud og kuan kay maglikay ta sa kuan unsa man simbakong sakit nga mo takboy na ng mga mananapa. Okay.
maglikay na lang yun. O Banik Lance Gabutin, Femery Dumabok, Balitang Bisdak. Dugang 26 ka mga barangay sa Central Visayas ang nadeklarar nga drug cleared sa gihimong deliberation sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program pinanguluhan sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 7 gipasabot sa tigpamaba sa PDEA 7 Lea Alcantara nga sa 26 ka mga barangay nga nadeklarar nga drug cleared, unom niini anaa sa probinsya sa Bohol, 13 sa Cebu Province, sama sa lungsod sa Uslob, 5 sa Cebu City ug 2 sa Mandawi City. Subay sa maong kalambuan sa 3,003 ka mga barangay sa Region 7, anaa sa dulan sa 2,000 ka mga barangay ang nahatagan og drug cleared status. Laki pa niini ang mga barangay sa Negros Oriental ug Siquijor. Giklaro ni Alcantara, human madeklarar ang barangay nga drug cleared, magpadayon gihapon ang trabaho sa pagmonitor sa mga barangay ug obligasyon sa mga barangay nga magmonitor sa mga tawo nga moabot sa ilang lugar ug sa mga illegal drug activities kung anaaman sa ilang barangay. Kini alang sa dinalian nga pagkasikop kanila. And this is a significant achievement nato, especially sa mga LGUs kay dili gyud lalim baya nga magpa-declare ka og barangay. Daghan kayo documentary requirements, unya dili lalim ang pag-house visit, pag-implement sa intervention kanang community-based drug rehab program, yan apag yun ay aftercare. In sickness and in health, kini ang gipamatud-an ning magtiayon nga gikasal sa miaging semana sa chapel sulod sa usa ka pribadong ospital. Ang ilang istorya atong sayran sa report ni Nico Sereno. Niadtong Biyernes gyud ang schedule sa kasal sa mag-live-in partner nga si Ayen Sanchez ug Jury Brigoli adto sa usa ka parokya sa Mandawi City. Andam na unta ang tanan. Apan wa damha nga nianang adlawan naluya ang babay ug naglain ang pamati, maong nadala ug na-admit pagbalik sa ospital. Dunay gastric cancer si Ayen. Ang pamilya mipahibaw sa taga-ospital sa schedule sa kasal ug nananghid nga mogamit sa ilang pasilidad. Sudlang sa pipila ka oras na preparar ang hospital chapel. Nakita na ako nga decorated na ang chapel, ready na sa bride. Daghan di ay kaayo dito mga nurses, mga healthcare staffs, mga doctors nga nagpaabot kani sa entrance sa bride. Ilang gipakpakan, ay daghang nang hilak na, daghan na kayong mga luha nga ni Agas. Ano wala jud ko kahap sa akong galgaw, kaugalingon bat ni hilak sa gud ko. Kay grabe ka emotional gud ato nga kuan nga scene. Dunay unom ka mga anak sila si Jury ug Ayen nga present sab atul sa kasal. Matud ni May, bisan sa kakapoy sa lawas, naningkamot gyud si Ayen nga makalahutay sa seremonyas sa espesyal nga adlaw. Di man kuno kadto ang dapit nga gipangandoy niya kun asa siya kaslon, apan ang importante nagmalipayon siya ni adtong adlawa. Gimo din yung kusog para nga magpuan siya, magpabiling magmata, and happy gyud makita gyud mo nga happy kaayo siya, nihilak siya, and I think kato nga luha is tears of joy gyud to. So thankful gyud kayo ko sa UCMed. Kay bisan inato lang nga situation, gihimo gyud ninyo ang bride nga siya ang pinaka-happy atong adlaw. Nanawagan ang pamilya sa padayon nga pag-ampo alang sa maong inahan ug sa mga gusto sab mutabang kanila. For now, mag-ask lang gud mi no og continuous prayers kay naka-confine pa gyud siya kay daghan pa man siya kanang kuan treatments nga napa man siya treatments and mga tests nga i-undergo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mactan Electric Company kun Meko mitataw nga wala makuryentehe ang ilang duha ka mga lineman apan naigo lang sa electrical fire. Si Luan Mirundina sa report. Permar sa Senior Vice President ug General Manager sa MECO, Engineer Gilbert Pagobo, nga nag-ayo sila sa mga loose contact sa linya sa kuryente ni adtong Biyernes sa hapon. Gani sa ilang social media page, ilang gipahibaw nga makasinati og power service interruption ang pipila ka mga dapit sa Lapu-Lapu City sa May 23, 2025, Biyernes,
gikan sa alas 2 hangtod sa alas 4 sa hapon aron ma-facilitate ang correction of 69 kV subtrans hotspot sa Barangay Pusok. Lakip sa apektado ang Barangay Paho diin nagbarug ang poste nga gitrabaho. Apan giklaro ni Engineer Pagobo nga routinary work na ang gihimo sa mga lineman, busa maantigo sila sa ilang trabaho. Gani giandam nila ang tanang mga safety equipment sama sa grounding cluster. Apan samtang didto na sa duol sa ibabaw nga bahin sa poste ang duha ka mga lineman, sakay sa bucket truck ug nagpaabot sa go signal nga mapawong ang linya, kalit lang nga ni swing ang gisakyan nilang bucket truck. Hinungdan nga ni labtik ang gikuptan nilang grounding cluster ngadto sa live wire nga nakamugna og fire flash over ug nasilaban silang duha. There was no electrocution because our lineman was not able to actually to touch the wire. It was just the conductors, the grounding cluster swinging to the wire that caused the fire. Then ang dool man ato ang lineman, so mauto sila na pasok. It was just an electrical burn, not an electrocution. Giimbestigahan karon sa MECO kung human error ba ang nahitabo, ilabi na sa habig sa operator sa bucket truck o may nahitabong pressure loss sa hydraulics. That actually we're doing an investigation because they're saying it's a pressure loss. It's a pressure loss from the hydraulics because the booms are actually is very dependent on hydraulics. So it's a pressure loss on the hydraulics. That's why ni tilt ang bucket truck. Was it an error on the operator? Because the bucket truck can be operated in 2 points man. It can be operated up there or it can be operated down. In cases like that, ang operate is actually ang taas. Na-discharge na niadtong Domingo ang 26 anyos nga lineman, samtang anaa pa sa tambalanan ang 41 anyos nga lineman nga gipaubos sa debridement procedure. It is not only a mandate to us, but it's our moral obligation towards our employees. Even we are not only calling each other as employees, but to our family member, because in MECO we are one big family here. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misda. Mga dagkong tubo nga gikarga sa truck na nga tagak human maputol ang tisi nga gagaid niini sa maong truck. Maayo na lang nga walay mga sakyanan nga gasunod sa truck atul sa maong insidente nga nahitabo sa Utlanan sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Talisay City. Ano ang report ni Femry Dumabo? Nagpasad na kining dagko mga tubo sa daan dihang miresponde ang mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority o City TODA pasado las 9 gahapon sa buntag. Ang maong mga tubo ang gikan sa Mandawi City ug padung i-deliver unta sa City of Naga. Gilagway ni Joy Tumulak, hepe sa City TODA, ang adunay igong gibug-ato na matag tubo nga dili madaog sa usa ka tawo. Mikuha og forklift ang City TODA nga gigamit sa pagkuha sa mga tubo nga nagpasad sa daan. Papasalamaton si Tumulak nga walay sakyanan nga nagsunod sa truck o tapad sa truck, dihang miligid og nangatagak ang maong mga dagkong mga tubo. Adunay naigo nga motorsiklo nga nagparking daplin sa daan. Naigo kini sa miligid nga tubo, wala hinuon ang motorista. Nagkasabot na hinuon ang tag-iya sa motor o sa truck. Nasera na lang nato ang katong pisi nga iyang gihigot nabugto, naputol. So moto nga nangatagak diha sa daan katong maong mga dagkong tubo. Sir, kung posible dapat yung nagsunod sir, dako-dako yung disgrasya. Yes, dako-dako gid og disgrasya kay gawas nga dagko ang tubo. Unya di nato ikalimod katalinis yun ang isig katumoy, unya bugat sad ang tubo. Ang nahitabo ang nakapahuod sa trapiko sa maong dapit sud sa kapin sa usa ka oras. Reckless driving ug obstruction ang giisyu nga citation ticket sa City TODA ngadto sa driver sa truck. Ganihang buntag gipatawag ni Tumulak ang tag-iya sa truck ug mipatim-aw. Kay kun wala pa hayan nga moduso si Tumulak og report ngadto si LTO 7 kalabot sa nahitabo. Ang tag-iya sa truck matud pa ang nipasalig nga mangita og paagi nga di na mahitabo pag-usab ang susama. Nagmaneho sa trucks o mismo ang nagmanage sa mga trucks nga kun ugaling doon na ganitay mga kargamento nga atong ikarga sa atong nga mga trucks, siguroon jud nato nga insakto kaayo ang iyang pagkahigot, unya ang type sad sa butang nga atong ihigot, no, mga nagdagan sa atong mga kadalanan, kung mahimo maintain sa proper distance sa luyo, dili mo sikit sa mga dagkong truck, unya kun ugaling naaputa sa isig kakilid, dapat ato yung bantayan ang atong isig kakilid. O ba ni Cleofer Lumayag, Femry Dumabok. Balitang Bisdak.
Dakong National Government Services Fair himuon sa Mandawi City karong Mayo 29. At kini sa Mandawi City Sports Complex himuon ang Grand Ease of Doing Business Fair. Ubos niini magkahiusa ang lain-laing ahensya sa gobyerno sa pagtanyag sa ilang mga services sa mga partisipante sama sa BIR, DSWD, LTO, LTFRB, Pag-ibig, SSS, PhilHealth, PSA ug uban pa. Ang kalihukan gilusad sa Anti-Red Tape Authority kun ARTA nga pamaagi usab sa pagpasayon sa mga government transactions. Ingon man pagpalambo usab sa better business environment. Gikalipay sa Mandawi City ang pagpili sa ilang syudad nga mo-host. Bukas kini sa mga tawo bisan dili taga Mandawi nga mo-avail sa mga services. This is in celebration of the Ease of Doing Business Month. So whole month of May is the Ease of Doing Business Month, and then they have identified different LGUs in the entire Philippines kung asa sila mag-grand fair. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gidapit sa Quezon City Prosecutor's Office ang mga opisyal sa Tape and Production Exponents o TAPE Incorporated ug pipila ka mga representante sa GMA Network alang sa mediation conference. Subay kini sa kapin sa 37 million pesos estafa complaint nga gisangat si GMA Network. Sa supina sa Quezon City Prosecutor's Office niadtong Mayo 22, gitakda ang pagpahigayon sa mediation conference sa May 29. Matod sa abogado sa TAPE nga si Attorney Maggie Abraham Garduque, nadawat na nila ang supina ni adto lang May 23. Ila kining tumanon ug motambong sila sa mediation conference. Dugang ni Garduque, magtigom sila sa TAPE Board of Directors karong adlaw aron hisgutan ang posibilidad sa pagtanyag og settlement. Tumong sa mediation conference nga magkasabot ang duha ka mga habig nga dili na kinahanglan pa nga musangpot sa kinihiay. Ang kasong estafa with abuse of confidence gisangat si GMA batok sa mga opisyal sa TAPE tungod sa kapakya sa mga respondent sa pagtugyan sa nakolektang advertising revenues o ang salapi nga gigahin alang unta si GMA Network ubos sa 2023 assignment agreement. Nang hinubra nga mga empleyado sa Mandawi City Hall gi-question sa kampo sa incoming mayor. Hayan makuhaan gayud kuno kining maong gidaghanon. Atong siren sa report ni Nico Sereno. May moabot sa 11,000 tanan ka mga empleyado sa Mandawi City Hall karon. Kini ang gikwestiyon sa opisyal sa transition team nga mao'y umaabot nga city administrator. Nakapangutana sila sa gidaghanon. Lakip na magiingong gikan sa Purok Development Office ug unsay trabaho nila ug tahas. Mihatag og example si Attorney Gonzalo Maligon sa Madaginot kung kuhaan ang gidaghanon sa mga trabahante. Just imagine, mga 150 million masave unta sa city kung gi-rationalize ang pagkuha aning mga empleyado or honorarium base nga mga tao. Sa ako lang, kung inantungon lang pag-reduce, no, dili man kinahanglan nimo tangtangon ang tanan kay namang magamit ana. Matod ni Maligon, may kabag-uhan sa pipila ka mga empleyado sa paglingkod sa bag-ong administrasyon. Pasalig hinon niya, dili maapektuhan ang serbisyo atol sa transition. Normal man na in a change of administration, siyempre trust and confidence bang gina. Di ba? You have new set of people, but importante gihunahuna, gi-rationalize ang gidaghanon, dili na to pasubraan, ug ang requirement sa skills. Dili kay tungod kay anak ni siya sa barangay konsehal or bana ni siya sa imong coordinator. Isip tubag sa pangutana, kabahin sa daghang empleyado, matod ni City Administrator Attorney Jamal Kalipayan, dili maayong muhukom dayon ang transition team. Midapit kini kanila mag-istorya human sa pipila ka buwan o usa ka tuig kabahin sa pagpadagan sa tibuok syudad ug sa mga concerns ug responsibilidad kabahin niini. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gikan sa Region A to Eastern Visayas ang 11 atleta nga nakasungkit sa bulawang medalya sa Palarong Pambansa 2025. Ato siyang ilailahon sa report ni Mark Reggie Abella.
Ang labing unang bulawang medalya sa 2025 palarong pambansa nasungkit sa atleta nga si Krisha May Taharos. Siya ang nanguna sa secondary girls 3,000 meter run sa unang adlaw sa palarong pambansa. Pasalamat po ako kay God. Narinig niya po yung panalangin ko at mga sacrifice ko na ginagawa sa training. Emosyonal ang batang atleta nga misaysay sa iyang kalampusan. Dati, parang nanginayang siya dahil silver lang siya nung nakaraang palarong pambansa. Pero yung nakaraang palarong pambansa, nakapapa lang. Gikan sa laing paugnat sa kusog si Krisha nga usa ka swimmer kaniadto samtang ang iyang coach usa ka kanhi boxer. Nagkatagbo sila sa running ug parehong nangandoy nga maka-gold sa palarong pambansa. Natin record, ang importante makuha natin gold. Okay lang yan. Okay lang yan. Congrats. Thank you po. Thank you. Sa edad nga 13, tataog kang Krisha alang kang 15 ang matagdagan niya ug kini alang sa tanang tawo nga mikuyog kaniya hangtod maabot sa finish line. Kauban si Clans Kabutin, Mark Regiabella. Balitang Bisdak. Nabalhog sa prisuhan sa Inayawan Police Station 7 Cebu City Police Office ang usa ka ex-convict human gi-alarma nga nagdala og armas sa Villa Bolsita, Barangay Bulacau, ning Dakbayan sa Subo. Nagedad og 22 anyos ang maong sospek. Ulitaw og walay trabaho ug mulupyo ra usab sa dapit. Dihang gihiling sa kapulisan ng sospek, nakita ang 9mm nga armas nga gihuptan ni ini ug aduna say duha ka medium size sa gituoang shabu. Matud pa, gikan sa prisuhan ang sospek. Mag-atubang kini og kasong kalapasan sa Republic Act 10591 in relation to Comelec gun ban, Section 11, Article 11, Article 2 sa Republic Act 9165. Samda ng mga sakay sa duha ka motorsiklo sa aksidente sa lungsod sa Tuburan. Nalabay sa kalsada ang mga biktima dihang na disgrasya sa may barangay Bagasawe. Makita sa video nga gitabangan sa mga residente ug rescue workers ang mga biktima. Ang duha ka mga motor parehong padung sa south ang direksyon. Apan kalit lang kuno nga mibangga ang nagsunod nga motor sa gisundan ni ini. Maong nalabay ang mga sakay. Na-confine sa ospital ang pasahero sa unang motor samtang na-discharge na ang uban. Matud sa Tubaran Police Station, nagkasettle na ang duha ka mga kampo kay mitubag sa obligasyon ang nakabangga. Nasayran nga gikan na NESCO ang nalambigit sa aksidente. Kinaham sa mga bisdak ang puto ug sikwati, din usa sa iladong putuhan ang carbon. Kumustahon nato ang ilang panginabuhian ug tilawan ta og balik ang lamian nila nga puto ug sikwati sa report ni Alan Domingo. Naabda na mo si Ryan Billy Gonzalo nga nagtako sa bag-ong luto nga tapol nga putumaya. Giputos niya kini sa hinalob nga dahon sa saging o gibutang sa karton kay naa kunoy nag-order kanila nga customer. Samtang nausay mga pinutos ng daan alang ni adto mga nag-take out. Apan andam usab sila maghukad alang sa mo dine-in. Tag 10 pesos ang usa ka platito sa putumaya o gipalami sa kinugay nga kamay pinarisan sa sikwati nga tag 10 pesos usab ang baso. So puto kwati putumaya o sikwati. So butangan na to og one muscovado sugar sa sikwati Lamay good. Sa dito pa ni sa gamay pa ko kuyogon naman ko sa mama na si Ayan na jud ang nagbantay ako na yung elementary pa ko. Antod karon namin Kaniadto sa ubos nga bahin sa carbon naglinya ang mga putuhan apan dihang ipabos kini sa pribadong pagduma gibalhin na sila sa ikaduhang dana sa interim building. Bisan og tuyoon ang ilang piso apan musaka gihapon ang mga tao aron mutilaw silang puto og sikwati. sa Uskadlaw. Loto tulo. Upat. Kusog yun? Ay, mingaw. Kuha na sa mo, doon mo online. Oh, naay mo kuan. Mo bok naay order. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Samtang makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button.
Alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon, buot namong pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Apil na ang mga kapuso nato abroad. Tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.